Pero ngayon po, for the whole month of June, our series is emotions. Can somebody tell emotions? Yan. Napaka-importante po ng emosyon dahil isa yan sa major area ng buhay ng tao na nakaka-impluwensya sa desisyon at sa mga routine natin or sa ugali natin or sa journey natin sa pananampalataya kung paano tayo lalago. Napaka-importante niyan. For the whole month of June, we are gonna be talking about your emotions. Are you ready, church? Are you ready, church? Pag-usapan natin yung nararamdaman mo. Parang ayaw. Gusto na yung pag-usapan. Kailangan natin pag-usapan yan. Sino dito gustong pag-usapan yung kanyang nararamdaman? We should know how to face it, how to deal and manage our emotions. Kasi malaking epekto yan sa pananampalataya natin, malaking epekto yan sa ating pagiging Kristiyano natin. So for this whole month of June, emotions, when faith and feelings collide. So, anong gagawin natin kapag nakakaramdam tayo ng emosyon at yung pananampalataya, yung gagawin natin? Paano to kapag sila ay nagbabanggaan na? Ano ang gagawin natin? Kasi madalas sa atin, kapag hindi natin kayang i-handle ang emotions natin, nagdidesisyon tayo minsan nang hindi tayo nag-iisip. Nagpapadala tayo sa emosyon natin. At madalas, sasablay tayo at kapag nakapag-desisyon na tayo, anuman ang maging resulta or prutas ng desisyon na yon, aanihin mo yon. Kaya kailangan marunong tayong mag-handle ng emotions. So on the first Sunday, we'll talk about joy. And today, we're gonna be talking about joy. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, joy. And second Sunday, we're gonna talk about sadness. Third, anger. Ito, magandang topic to. Tinapat ko to sa Father's Day. Kasi parang ang mga tatay, sila atang kilala sa anger eh. Okay? And then, on the fourth Sunday, we're gonna talk about fear. And the last is disgust. Okay? So, don't miss this series. Invite your friends, your family. Okay? Alamin natin yung mga emosyon patungkol sa buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Sino ba dito handa nang i-manage ng kanyang emotions? Ready na kayo? Walang gulatan, ha? Emotion, ganoon. Pag-uusapan natin, alam mo, napakaganda pag-usapan natin yung nararamdaman natin. Kasi nobody talks about it. We want to keep it, we want it private. Gusto lang natin, tayo lang nakakalam. Hindi po. Kailangan natin pag-usapan, kailangan natin marunong tayong harapin yung mga emosyon natin. Amen? So before we start, can we just pray? Hallelujah. Father God in heaven, we just want to thank you for this opportunity that we are able to talk about emotions. Lord, you're the one who gave us these emotions. Thank you, O God, na nakakaramdam kami ng saya, ng lungkot, galit, at kung ano-ano pa. And God, help us, O God, to manage our emotions by your truth so that we are able to walk on our faith journey effectively. Holy Spirit, deal with our emotions. Confront us with the things that we need to change so that we are able to see the beautiful transformation of our life. In Jesus' name we pray. Everyone says amen. Amen. Pag-usapan po natin ngayon ang parte ng pagiging tao mo. Okay? I'll have an introduction. Alam niyo po, meron po tayong soul, spirit, and body. Okay? May kaluluwa ka, may spirito ka, may katawan ka. Yan ang kabuuan ng pagkatao mo. Okay? Your body, ito yon. Yung blood, yung bones natin, yung organs natin, and even yung 5 senses. They are able to see, to hear, to smell, to taste. Yan po yung body natin. Touch.
That's part of you. Yan yung external part natin, yung human form natin, the body. And what is our soul? Our soul composed of our mind, our will, and our emotions. Kaya nga, sinasabi nila, hindi ka tao kung wala kang nararamdaman. Tama ba? Tao ka dahil nakakapag-isip ka. You can think, you can critically think. Yan ang pinagkaiba natin sa mga hayop. Ang hayop, meron lang silang, ano bang tawag doon? Instinct. Yung natuturuan lang sila, ganito, pag kakain, alam na, tatahol sila. Diba? Yung unggoy, alam lang nila kapag kakain ng saging, alam nila sa pagkain ng saging, hindi sila nagkakatigyawat. Diba? Tignan mo yung katabi mo, walang tigyawat yan, diba? Hindi yan unggoy. Joke lang yun, baka yun ang makuha nyo dito, mapulot nyo. Ibig sabihin, lahat tayo, meron tayong pag-iisip, meron tayong pagpipili na ginagawa dahil sa iniisip natin at meron tayong nararamdaman. Pag kinurot mo yung sarili mo ngayon, may mararamdaman ka. Tao ka. Diba? Tao ka. Amen? That's part of your soul. And your spirit, ito yung parte ng pagkatao mo na kayang communicate sa Diyos. It's your spirit that communicates God. It's your spirit that fellowship with God. Yan yun. Kaya ka nananampalataya by faith. It is because of your spirit within you. Kaya ka naniniwalang may Diyos at alam mong nararanasan mo yung kapangyarihan at yung pagpapala ng Diyos. It is because your spirit is connected with God. Kaya importanteng may relasyon ka sa Diyos. Kasi kung wala kang relasyon, ang spirito mo patay. Hindi ibig sabihin wala kang spirito, patay ang spirito. Kaya kailangan siyang mabuhay, kailangan siyang maborn again para magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ay kapag nagkaroon ng relasyon sa Diyos, may impluwensyahan ng spirito mo, yung kaluluwa mo at yung body mo. That will bring wholeness and healing in your life. Amen? Kaya importante ang relasyon mo sa Diyos. And that's part of our human being. You have the spirit, you have the soul, and you have the body. Amen? So next is, ito yung pinaka-nature niya, yung tripartite niya, para mas maintindihan natin. Body, soul, and spirit. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is yung soul, is yung emotion mo, na napaka-importante. Amen? Are you ready, church, na pag-usapan natin ang ating emotions? The title of my message today is, I got joy. Amen. I got joy. But before that, let's have just an introduction. Ano nga ba ang emotions? Emotions are a vital part of human experience. Kailangan may emotion ka. Importante, vital, ibig sabihin, importante yan. Okay? Sa pang-araw-araw natin, sa buhay natin. They are a natural part of being human and help us respond to the world around us. Okay? Ibig sabihin, tao ka kapag may nararamdaman ka, emosyon, kapag may emosyon ka, tao ka. At itong emosyon natin, ginagamit natin kung paano tayo makibagay sa ibang tao at sa mundo na kinabibilangan natin or dito sa balat ng lupa. Amen? Importante ang emotions mo. Okay? Emotions, a gift from God. Galing yan sa Diyos. Siya ang naglikha sa atin. Siya ang naglalagay niyan sa atin. And emotions are indicators, signaling when something good or bad for us, safe or unsafe, life-giving or draining. Kaya nga, on how we respond to our world and even to others, napaka-importante ng emosyon. Diba, pag may nagbigay sa iyo ng pera, anong emosyon ang nararamdaman mo? Diba, ang daling maging masaya, no? Diba, paano kung binigyan kang piso? Anong mararamdaman mo? Yung grabe, anger agad. Ang lalim na agad ng emosyon mo. Di ba? Minsan parang, piso lang. Meron pang disappointment no? Okay. Napaka-importante. Naalala ko nga po yung isa naming kaibigan, yung dati naming katrabaho, kasi may anak siyang special. Sabi nga niya, nalaman lang nilang special dahil yung kanilang anak, siguro bata pa, nakatira sila sa condo. Nandun sa condo, gumanon siya, hindi nalulula. Tapos nung sinasara yung bintana, naiipit daw.
at hindi siya nasasaktan. And from there, sabi nila, there's something wrong with their baby. Okay? At doon lang nila nalaman na nung pinatest nila and everything, their baby is special. Okay? Kasi kapag ikaw, naiipit ka na or naipit ka sa pintuan, anong mararamdaman mo? Di ba? Hurt, sakit. At kapag nakararamdam ka ng sakit, anong gagawin mo? Di ba? Iiyak ka. Tapos kapag nagkasugat, anong gagawin mo? Gagamutin mo. Kaya napaka-importante ng emotion. Isipin mo, naipit ka, wala kang naramdaman, nasugatan ka na, tapos wala kang gagawin. Ay, dugo. Ganon. Kaya importante ang emotions for you to know na ikaw ay nasaktan at may gagawin ka kapag ikaw ay nasaktan. At ano yung gagawin mo? Yung dapat mong gawin. Kapag ikaw ay nasaktan, dapat mag-heal. Dapat gamutin. Tama po ba? Kapag nakakita ka ng ahas, ano ba dapat ang maramdaman mo? Matuwa ka, sinawakan mo. Tinuklaw ka. Hindi mo alam, out of lack of knowledge, nalason ka. Patay ka. Ngayon, isa ka na lang kwento. Tama ba? Kaya importante ang emotions kapag nakakita ka ng natatakot ka. At alam mong aalis ka. Tatawag ka ng tulong. Tama po ba? Kaya importante ang emotions. It keeps us to be safe or unsafe. Alam mong hindi may nararamdaman ka, napakataas ng lugar, kailangan mong umatras. Kasi may nararamdaman ka. Kaya napakagaling ng ating Diyos na naglagay siya kasi alam niya na gusto niya ingatan kanya. Amen po ba? Kaya ganun po, napaka-powerful, napaka-totoo ng emosyon. Ang problema, madalas sa atin, hindi tayo intelligent enough how to handle our emotions, kaya sumasablay tayo sa mga desisyon natin. Nakakaramdam na tayo ng hurt, imbis na pagalingin, mas gusto mo mag-dwell sa hurt. Sinaktan niya ako, pastor. Iniwan niya ako. Kaya 10 taon na yung ginawa ng tao sa'yo, hanggang ngayon, nasasaktan ka pa rin. Hindi ka na nakamove on, hindi mo na nakalimutan, at lagi mo na lang iniisip yung hinanakit. At yung taong nakasakit sa'yo, masayang masaya na siya, ikaw nandun pa rin, lungkot, naaawa sa sarili mo. Marami pong taong ganyan. We don't know how to handle and manage our emotions. Kaya, minsan, pag tinitignan mo yung buhay nila, paulit-ulit lang sila doon. Walang paglago. Hindi sila nagmamature. Why? Because yung emotional quotient or yung EQ, yung emotional intelligence natin, masyadong mababa. Pero alam mo, gusto ng Panginoon maging marunong ka sa paghawak ng iyong emosyon. Sabihin mo, magiging marunong tayo ngayon. Sabihin mo sa katabi mo. So, ang unang emotion na pag-usapan natin is joy. And the title of my message is, I Got Joy. Sabihin nyo nga, I got joy. Yan, meron ka. Posibleng wala kang joy. Diba? Lagi kang merong ikakasaya, kapatid. Diba? Maaring hindi ka maging masaya sa pastor mo, sa itsura ko. Meron at merong magpapasaya sa'yo. Amen? Amen ba? Sino dito masaya pag ako nagpipreach? Masyado naman kayo. Okay, ganyan. Okay, so joy. Sabihin niyo nga joy. Okay, let me just read this verse in James chapter 1 verse 2 to 8. Na napaka-importante sinabi ng ating isa sa mga disciple. Okay, Santiago. Sabi dito, James 1, 2 to 8, consider it pure joy. Sabihin niyo nga po, consider it pure joy. Sabi sa ibang version, count it all. Ibig sabihin, consider, count it all. Ibig sabihin nun, pag-uutos yun na kailangan maging masaya ka. Okay? Pero, pagbabasahin natin, parang kabaliktaran. Maging masaya saan? My brothers and sisters, whenever you face trials.
of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such person is a double-minded and unstable in all they do. It is a command po sa atin na maging magalak tayo sa mga sitwasyon kung saan humaharap tayo sa matinding pagsubok. Ang joy kasi nararanasan natin, given to, nararanasan natin kapag maganda ang sitwasyon. Tama po ba? Pag maganda ang nangyayari, andyan yung mga favorite mong friends, andyan yung pamilya mo. Di ba? Nagiging masaya ka. Tama po ba? Tapos lalo na, pag Pasko, nagbibigayan tayo, nagre-regaluan tayo, or kahit birthday, or kahit anumang araw. Di ba? Masayang masaya tayo. Di ba? Minsan, masaya pa nga tayo every 15 at every 30. Di ba? Pag payday, masaya ang tao. Uy, may sahod na. Uy, pumasok na. At naalala ko po no, sa corporate, lagi po ako nangaasar sa mga nagsisend po ako sa lahat ng group, ng email, sa buong kumpanya. May term kami, MSN, gano'n. Sinisend ko, MSN na. Okay, MSN, gano'n. Tapos lahat sila, kasi bawal ang phone sa floor namin or sa production. Ang gagawin ng iba, talagang pupunta doon sa locker nila para tignan. At naiinis sila kapag pinaprank ko sila ng ganon. Pero makikita mo sa kanila na there is joy in their hearts. Tama ba? Kasi may sahod na, pumasok na talagang. Ang saya-saya nila. Pupunta sila doon sa sa locker, titignan. Tapos pagtingin nila, wala pa. Magagalit sila sa akin. Alam mo, nakakainis ka ba? yung kagalakan nila na papalitan ng inis kapag binibiro ko sila ganon. Pero alam mo, makikita mo, na ang kanilang kagalakan ay nandoon sa pera. Wala namang problema yon. Hindi naman masama yon. Pero nagiging masama lang siya kapag yun ang hinahabol mo para maging masaya ka lang. Hanap ka ng mga bagay, tao na magpapasaya sa'yo. Paano kung wala? Magiging masaya ka pa ba? Kaya nga sabi dito, consider it pure joy when you face many trials. Mahirap yun. Dapat nga pag trials, pastor, dapat malungkot, dapat nakakainis. Pero ang sabi dito, magalak ka. Bakit? Nagbigay ng rason. Kasi dito, sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo, mga problema, dito matetesting talaga yung totoong pananampalataya mo sa Diyos. Hihingi ka ba ng tulong sa Diyos? Di ba? Kasi kapag ikaw may problema, maraming emotions yan, mixed emotions yan. Minsan nagagalit ka, minsan naiinis ka, nalulungkot ka. Ano bang dapat mong gawin? Kapag hindi mo na alam ang gagawin mo, humingi ng tulong sa Diyos. Yun dapat ang gawin natin. Kaya nga sabi, inaalaw ng Lord ang mga problema, ang mga trials, kasi ito yung magpo-produce ng perseverance. Yung pananampalataya natin, doon tayo magiging matatag. Hindi mo pwedeng sabihin ang building na to, matatag yan kahit anong earthquake. Hindi natin masasabi magiging matatag ang building kung hindi yan dumaan sa maraming lindol. Masasabi mo lang magiging matatag kasi marami na siyang pinagdaanan. Amen po ba? Ganon din ang tao, paano mo masasabing matatag siya? Kung wala namang problema yan. Kung lahat ay ibinibigay lang sa Kanya. Kaya kapag marami kang problema, kapatid, maging masaya ka. Amen? Count it all joy. Consider it with pure joy. Sabi ko, Lord, dapat pag may problema tayo, Lord, thank you. Kasi blessing in disguise to. Dahil ang mga problema, nasa lang yan sa mind natin, perspective yan tamang pag-iisip. Kaya napaka-importante ng salita ng Diyos. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga pagsubok, paghihirap? Dapat maging magalak ka. Kaya doon mo maiisip, teka lang, bakit ako na gano'n? Imbis na malungkot ako, dapat maging masaya ako. Kasi tinitest ako ng Lord. Amen? Tama po ba? At doon tayo magiging matatag. And let perseverance finish its work
so that you may be mature and complete and not lacking anything. Sipin mo yon. Gusto ng Diyos, maging matatag ka. Kasi yung pagiging matatag mo, nagmamature ka. Hindi ka na yung parang nagiging bata. Yung tampururot ka kapag may problema, ayaw mo na magsimba, ayaw mo na kay Lord. Di ba dapat nagmamature ka? Sabihin nyo nga po, maturity. At magiging kompleto ka. Di ba hindi yung kulang-kulang ka? Di ba kulang-kulang sa pag-iisip? Kailangan maging kompleto ka kasi ito yung gusto ng Diyos, dinadala ka dun sa sa another level. Kailangan makagraduate ka na dyan. Kung sa ganitong problema, grade 1, ang tanda mo na hanggang ngayon, yun pa rin ang problema mo, ganun pa rin yung reaction mo, kapatid, graduate ka na. Maging matatag ka na dapat sa mga ganung bagay. Pag walang pera, mainitin ang ulo. Pag walang pera, ayaw na mag-serve kay Lord, ayaw na gawin yung mga bagay na importante. Kapatid, this is a time for you to graduate. Go to your next level. Amen? And lacking anything and not lacking anything. Hindi ka magkukulang. Kaya mga taong matatatag sa pananampalataya sinusubok, pagdating ng panibagong mga problema, alam na nila na kailangan nilang maging matatag. Ibig sabihin, may lahat ng pangangailangan nila sa pagharap ng iba't ibang problema, alam na nila. Bakit? Nasubukan na nila ang salita ng Diyos. Nasubukan na nila ang prinsipyo ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo kapag dumadaan tayo sa pagsubok. Kasi gusto ng Diyos, ikaw ay lumago, kompleto, at walang kakulangan sa buhay mo. Amen po ba? Sino dito gustong magkulang? Diba lahat tayo gustong punuan ng Diyos? Amen po ba? And sabi, if any of you lacks wisdom, kung sa mga pagsubok, paghihirap, di ba, kailangan ko ng karunungan eh. Paano ako magiging masaya? Paano ako magiging magalak? Kulang-kulang ka ng ganitong. Sabi, kapag kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos. At kapag humingi ka na may pananampalataya, yung hindi, bibigyan kaya ako ng Lord ng karunungan. Ang iba kasi hinihingi, pera agad eh. Kasi feeling nila, yun ang makakasagot sa problema nila. Kung may pera lang ako eh. Alam niyo ba na halos lahat ng mga bilyonaryo ay nagsasabing, malungkot dito. Kaya nga sabi nga ni Solomon, si Solomon, siya na yung pinakamayaman sa buong mundo. Hanggang ngayon, walang makakabit sa kayamanan niya. Siya na nga mismo nagsabi, lahat ng ito, balewala. So bakit mo hahangarin yung ganun? Habol ka ng habol sa pera. Walang masama, tayo yung magkapera. Pero kung yung buhay mo, lagi na lang naghahabol sa pera para maging masaya ka, there's something wrong. Amen po ba? Kaya kailangan, kung alam mo, ang kailangan mo ay karunungan kung paano solusyonan ang problema, ihingi mo sa Diyos, Lord, ano bang gagawin ko sa problemang ito? Hindi ko alam, Lord. But I will trust you, oh God. I will trust you. Amen? Kaya sabi dito, kapag humingi ka ng karunungan, bibigyan ka niya. Amen po ba? Bibigyan ka ng Diyos at huwag kang magda-doubt. Huwag ka daw kagaya ng alon. Pupunta sa tapos aatras, ganon. Kasi kapag ganon ang pananampalataya mo, hakbang atras, walang nangyari. Hindi ka lumayo, nandun ka pa rin sa same spot. Hakbang, tapos aatras. Minsan yung pag-atras pa natin, mas madami pa kaysa sa paghakbang natin pa sa pasulong. Diba? Kaya wala pong paglago nangyayari. Kaya kapag tayo nananampalataya, siguraduhin natin, Lord, I receive it. Lord, I want your wisdom. Mas kailangan natin ang wisdom kaysa sa pera. Amen? Wisdom kung paano magkaroon ng pera. Diba? Wisdom, paano gawin ang isang sitwasyon, paano solusyonan. Yan ang kailangan natin. Amen po ba? And now, I will be giving you some truths about happiness or joy. True happiness comes from a relationship with God and not external circumstances. So nabasa natin kanina may mga pagsubok. Pero sabi ng Lord, maging magalak ka kapag nakaranas ka ng pagsubok. Kasi ang akala natin, yung mga bagay na external, mga sitwasyon, mga tao, or kung ano man,
Kapag maganda, dun lang tayo nagiging masaya. Yun yung ibig sabihin ng external circumstances or external factors. Okay? Kasi kung ibabase natin ang ating kagalakan, ang ating kasiyahan sa mga bagay na nasa paligid natin, kapatid, magiging mawawalan ka siguro ng yung parang sense. Kasi lagi mo nga hanap-hanapin na lang yun. Masaya ka lang kapag may pera. Sino dito masaya pag may pera? Uy, ayaw nila. Ayoko, pastor. Hinuhuli mo ako. Honestly, ako masaya ako pag may pera. Kayo, hindi kayo masaya? Ayan. Ang problema, do not be attached sa pera. Kasi paano kung yung mga bagay in your external factors or circumstances hindi maganda? Edi hindi ka na magiging masaya. Di ba? Kaya nga the title of my message is, I Got Joy. Who is responsible for your joy? You. Ikaw ang may responsibilidad sa kagalakan mo. Kaya nga ipinag-uutos ng joy, consider it pure joy. Kailangan baguhin mo yung pag-iisip mo. Kailangan mabago ang pag-iisip mo ng salita ng Diyos. Kailangan magalak ka kapag may mga problema. Mahirap kaya yon. Kaya nga you are responsible for your joy. Hindi pwedeng iaasa mo na lang yung, kailangan ko maging masaya ngayong araw na to, kailangan magkapera ako, kailangan nahanap ako. No, kapatid. Isipin mo kung ganun ang buhay mo, hahanap-hanap ka ng mga bagay para lang maging masaya ka. Hanap ako, kailangan yung mapangasawa ko, tall, dark, and handsome. Di ba? Hinahanap ngayon ng tao, nandito naman ako. Kaya lang, taken na ako eh. Minsan kasi mga babae, hanap ng hanap. Sa kakahanap, wala na. Mas mag-iiba na yan, Hindi siguro darating din talaga yung para sa akin. Hindi, choosy ka lang talaga. Dumating na nga yung pinapano sa'yo ng Lord, andyan na nga, ang dami mo pang hinahanap. Bakit? Kasi meron tayong yung walang kakontentuhan, ang dami na naghahanap tayo ng masyadong perpekto para sa buhay natin, para lang tayo maging masaya. Kasi isipin mo, di ba pag mag-asawa kayo, ibabase mo yung relasyon nyo sa kagalakan lang. Ang realidad, hindi naman araw-araw masaya ka. Tama ba? Kaya maraming mga relasyon, pag tinanong mo, bakit kayo nag-iwalay? Pastor, di na po ako masaya. Tama naman din po yun. Pero yun ang magiging dahilan mo dahil hindi ka lang masaya. Tanungin nyo yung mga lolo't lola ninyo. Sa mga pinagdaanan nilang pagsubok, wala pong masaya dun. Pero they stayed together for many years. Staying to be faithful in their relationship no matter what, even in deep sadness. Hindi naman ibig sabihin walang kagalakan. Merong masasaya. Pero hindi araw-araw masaya. Kasi kung ibabase mo yung relasyon nyo and even your relationship to God, kapag may blessing ka lang, kapag masaya, magsisimba ako, magsiserve ako. Kapatid, hindi ka lalago. Kapag may konting problema, pag hindi ka masaya, aatras ka, makikipaghiwalay ka, hindi maganda po yun. Kaya nararamdaman mo yan upang kumilos ka so you can do the right action. Hindi lang yung nagre-react ka. Kailangan tama yung action mo. Ano ba yung sinasabi? Ano ba yung prinsipyo ng Diyos? Kaya ang tunay na kagalakan, nasa relasyon mo sa Diyos. Kasi kapag maayos ang relasyon mo sa Diyos, aayos din yung relasyon mo sa kapwa-tao mo. Amen? Kung maayos ang relasyon mo sa Diyos, naghahanap ka ng mapapangasawa mo, ibibigay yan ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Kung maayos ang relasyon mo sa Diyos, kilala mo na siya ang provider mo sa mga problema ng mga bayarin mo at kung ano-ano pa ba, hindi ka matatakot. Hindi ka malulungkot, magagalak ka kasi alam ko, Lord, you will provide. Just give me the wisdom on how to handle this. Amen? Kasi kapag lungkot ang mo, yung takot ang nangibabaw sa puso mo at hindi ka na naging magalak, hindi ka nakakapag-isip ng tama, kapatid.
Nakakapag-isip ka ng mga maling bagay, nakakapag-decide ka ng mga maling desisyon. Ganun ang mangyayari. That's why you do not base on external circumstances yung joy mo. Amen? Who is responsible to your joy? You. Ikaw lang. God is the source of your joy. Kung ang true happiness natin ay yung sa relasyon natin sa Panginoon, definitely the source of our joy is God. Amen? Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy. Can we read it? 1, 2, 3. May the God. 1, 2, 3. Fill you with all joy as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ito yung panalangin ni Pablo sa mga Romans. Yung Diyos ng pag-asa. Kasi kapag may pag-asa, di ba? Pag may pag-asa, ibig sabihin, may inaasahan ka, may hinihintay ka, natutuwa ka doon kasi may inaasahan ka. Di ba? Pag sinabi ng kumpanya nyo, magkakaroon kayo ng mid-year bonus this June 30. Di inaasahan mo yun, hindi pa nangyayari, pero ngayon, masaya ka na. Kasi alam mo, may aasahan ka. Tama po ba? Okay, example lang yun ha. Sa spiritual, hindi gano'n na parang may Ibig sabihin, yung mga pangako ng Diyos na magaganda para sa'yo, asahan mo na mangyayari sa buhay mo. Kung ipanangako niya na ikaw ay magiging abundant sa iyong finances, asahan mo. Kung sinabi ng Diyos at pangako ng Diyos, ikaw ay pagagalingin niya sa sakit, pagagalingin ka niya. Yun ang hope. Kaya nga sabi, magalak ka kasi may pag-asa tayo. Yung mga pangako ng Diyos. Amen po ba? And in Psalm 16:11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy, as your right hand are pleasures forevermore. Sa presensya ng Diyos, pag nandito tayo, or kahit sa private life mo, ikaw ay nakikipag-usap, nananalangin, at nandun ang presensya ng Diyos, nandoon ang kagalakan. Bakit? Hindi kayang ibigay ng mundo yung kapayapaan, kahit sa magulong buhay mo na ang daming problema. Pero alam mong merong Diyos at andyan ang kanyang presensya, enough na para ikaw ay magalak. Kasi lagi mong iniisip, kasama mo ang Diyos. Sa hirap at sa ginhawa. Amen? Hindi ka ba magiging masaya nun? Kaya nga 'di ba minsan naalala ko nung yung pag mag-boyfriend girlfriend pa kami ni Pastora, kahit ang dami naming problema nun, basta magkasama lang kami, masaya na kami. Yun lang yun eh. Ganun po yun. Pero sabihin, hindi naman tayo mapapakain ng pag-ibig natin sa isa't isa. Kaya nga magtrabaho tayo. Pero alam mo, sa sarili mo, na kapag kasama mo yung taong mahal mo, di ba? Para ka nang nabubuhayan ng loob, kahit ang dami niyong problema. Tama ba? Ganon din sa Diyos. Kapag intimate ang relationship mo sa Diyos, masaya ka kahit sa gitna ng problema dahil alam mo nandiyan siya. Alam mong kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Because God is the source of our joy. And joy is not just a feeling, but a choice we can make regardless of our circumstances. Sinong responsable sa kagalakan mo? Ikaw. Huwag mong iasa sa tao. Huwag mong sasabihin, kaya ako malungkot kasi dahil sa ginawa niya, dahil sa ganito. Kapatid, hindi mo namang kontrolado yung mga sitwasyon sa mundo. Meron ka talagang ikagagalit. Marami tayo magiging rason para magalit, mainis, maasar, malungkot. Marami yan. Mababago mo ba yun? Hindi. Pero ano ang kontrol mo? Sarili mo ang kaya mong kontrolin. Kaya yung joy mo, hindi mo pwedeng iasa sa mga nangyayari kasi nga, hindi mo hawak yun, hindi mo kontrol. Ang kontrolado mo ay yung emosyon mo. Amen? Ikaw ang kayang may mag-control nun. Because joy is not just a feeling, but a choice that you can make. Kaya mo maging masaya. Isipin mo yung problema mo ngayon. Dali, isipin mo. Pastor, wala akong pambayad. Singilan na bukas ng Meralco. Pasukan na naman, wala pang mga gamit yung mga bata. Isipin mo lang ngayon. Ngayon pala, pag iniisip mo na, di ba? Pero isipin mo ngayon,
na ang Diyos mo, nakahanda na yan lahat sa Kanya. Inaantay niya na lang na magtiwala ka sa Kanya. Amen? Kapag ganun ang ating kaisipan, binago mo yung pag-iisip mo, magiging magalak, bakit ako magpapadala sa lungkot? Bakit ako magpapadala sa takot? Kung alam ko naman ang Diyos ko ang magpo-provide nito. Amen po ba? Kaya joy is a choice. Amen? Piliin mong maging masaya. Amen? Dahil pinili ka nga ng Diyos eh. Kahit nga sa kakulangan natin eh. Amen? Kaya ang joy laging nandiyan. Amen? Amen po ba? Sino ditong sumasaya na ang kanyang puso? Amen? Pag sumasaya ka, pag meron ka ng joy, pwede ka nang kumain ng chicken joy. Pag kumakain ba kayo ng chicken joy, talagang may joy. Minsan parang wala lang, no? Philippians 4 verse 4. Sabi nga, joy is a choice to make. Meaning, it's a decision that you need to make. Kaya nga may commandment dito, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Magalak kayo. Sa Diyos, palagi, always. At ito pang sabi, at uulitin ko, magalak kayo. Amen? Kaya nga lagi natin sinasabi, today is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. Kaya kapag nagpipraise and worship tayo, sinabi ng worship leader, tara, magalang tayo, let's be rejoice. Kasi nandito ang ating Panginoon. Kasama natin ang kanyang presensya. Sige po. Rejoice. Kitang-kita sa mukha. Alam mo, kapatid, kapag inutusan ka maging magalak, hindi lang dito yan Pastor, nagagalak po ako, hindi mo lang kita kasi nandito sa puso ko. Hindi! Kapag may joy ka sa puso mo, nakikita yan sa pagmumukha mo. Ngumingiti ka. Tignan mo yung katabi mo. Nakangiti ba? Tignan nyo. Diba? May joy yan. Kaya yan nakakangiti. Amen? Nehemiah 8:10. Nehemiah said, ito yung time kung saan tinuturo nila Ezra, Nehemiah, yung law ng sa mga Israelites. At nung time na ito, yung mga Israelites kasi pinatapon. Okay? At ngayon, babalik na sila. Nung babalik sila, nakikita nila, wala silang bahay, sunog-sunog. Talagang bagsak yung buong syudad. Talagang lugmok na lugmok sila. Nung binasa yung naiyak sila dahil yung pangako ng Diyos. So parang nangihina sila pa ngayon. Hindi nila alam kung paano sila magsisimula. Sabi ni Nehemiah, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some of those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Amen? Ini-inspire. Alam mo kapag lahat nagbagsakan sa buhay mo, alam mo ang una mong gawin, kumain ka ng masasarap. Totoo yun. Alam mo ba ang mga doktor, mga psychologists, sabi nila, isa sa mga gamot unang step sa depression, kumain ka ng maayos. Kasi yung mga depressed na tao, nagkukulong, walang ganang kumain, nagmumukmok, andun lang, hindi nagpapakita sa mga tao. Ganun yung nangyari kay Elijah. Na-depress siya. Pero anong ginawa? Nagpakita yung anghel, pinakain siya. And even dito kay Nehemiah, nung nakita yung mga tao, lugmok, hindi alam ang gagawin, ano sabi niya? Kumain kayo. Yung mga gusto nyong kainin, piliin ninyong Kasi kapag kumain ka ng mga cravings mo, di ba sumasaya ka? Di ba? Cravings satisfied. Di ba? Parang gusto ko ng milk tea, matcha. Di ba? Matcha flavor. Tapos kapag gaganon ka na. Di ba? Tapos parang saya-saya mo na, di ba? Cravings, picture ka pa, selfie ka pa. Di ba? Tapos ang saya-saya mo na yan, di ba? Pag sinishare mo na yan sa my day mo, sa my story mo. Tama ba? Ako lang bang ganon? Huwag kayong magpa-hypocrite. Ganon din kayo. Masaya kayo, di ba? Kapag nakakain kayo ng mga favorite nyong pagkain. Di ba? Pag umu-order kayo ng mga favorite nyong pagkain sa Grab, pumupunta kayo sa mga restaurant, di ba? Craving satisfied. Di ba? Yun ang sagot sa depression. Kumain ka muna. Kumain ka ng maayos. Okay? Para makapag-isip ka ng maayos. Amen?
Sabi, this day, do not grieve. Because itong araw na to, binigyan ka ng Diyos ng lakas. Binigyan ka ng Diyos ng buhay ngayong araw para mabuhay na ito. Huwag mong sayangin sa kalungkutan. Amen ba? Sabi niya, this day is holy to the Lord. Banal to, binigay sa'yo, para sa'yo. It's an opportunity for you. Kaya maging masaya ka. Because the joy of the Lord is your strength. Yun ang magiging kalakasan mo. Maaring yung mga bagay na nasa paligid mo, nakakalungkot tignan. Bagsaklat, paano tayo magsisimula? Paano ako magsisimula? Kumain ka lang. Ayusin mo yung physical mo. Ayusin mo yung pangangatawan mo. Kumain ka ng maayos. Amen? At huwag ka malungkot. Magalak ka kasi may pangako ang Diyos sa'yo. Amen? Today is the day that you will rejoice. Amen? Sabi pa sa isang commandment, Psalm 19:8, the commandments of the Lord are right. Yung mga salita ng Diyos, okay? Yung kanyang pangako, okay? Yung word of God, yun ay tama, right? Bringing joy to the heart. Sipin mo yun. Kapag ginagawa mo pala yung salita ng Diyos, kasi alam mong tama ang salita ng Diyos, nagiging magalak pala ang puso mo. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Yun naman pala eh. Wisdom ang salita ng Diyos. Kapag hindi mo alam ang gagawin, nagkukulang ka, may na-offend ka, search the Word of God. The Word of God is very clear. Nagbibigay ng karunungan. At kapag nagbibigay ng karunungan, umaayos ang buhay. Nagiging payapa ang buhay kahit may mga problema. At kapag payapa, at alam mong sa gitna ng kaguluhan, problema, payapa ka, kaya mo maging masaya. Amen ba? And Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come into His presence with singing. Kaya nga, joy is a choice to make. Maglingkod ka na may kagalakan. Hindi yung pupunta ka, ay, ang daming utos ni pastor, ayoko na. Diba? Papasok ko sa trabaho, Monday na naman. Ilahin mo na naman yung katawan mo. Diba? Magising, nag-alarm ka na ng 6 o'clock, isnus ko muna, 6:05. Hanggang umaba, 8 o'clock na. Nagmamadali ka na. Pag may pagkakataong magtrabaho, magalak ka kapatid kasi may trabaho ka. Yung iba nga walang trabaho eh. Hanap ng hanap sa kakatrabaho. Ilang poste na nabilang kakahanap ng trabaho eh. Amen ba? Kaya kung may pagkakataong maglingkod ka sa Diyos at naglilingkod ka sa iba, maging masaya ka. Sabi, may purpose ang joy mo. May purpose ang buhay mo. Amen? Psalm 33:1, shout for joy in the Lord, O you righteous. Praise befits the upright. Kapag ikaw ay magalak, talagang ipakita mo. Sabi dito, shout. Actually, marami sa Psalms, puro shout for joy. Puro ganun. Ibig sabihin, i-express mo yung joy mo. Sabi dito sa Psalm 33, kasi bagay sa ating mga mananampalataya ang laging nagagalak. Amen? Isipin nyo, nagsama-sama tayo dito. Tapos lahat tayo lulungkot natin. Lahat tayo puro problema. Sinishare na yung problema. Mas matindi yung problema ko. Pakinggan mo ako. Isipin mo kung ganun tayo dito. Diyos ko, anong klaseng church tayo? Church ng kalungkutan. Di ba, ang lungkot ng buhay natin kung lahat tayo puro, lahat ng problema, sige. Walang problema, mag-share tayo, pero kung puro problema ang i-share natin, ako may problema, tapos ibibigyan mo ako ng problema mo na, lalo ako nabigatan na. Di ba? Kaya nga, pag may pagkakataon, i-express ang joy, i-express mo, shout! Hallelujah, Lord, praise God, thank you, Lord. Diba? Magtatatalon ka sa tuwa, Lord, thank you. Malakas ako, Lord, nakakatayo ako, thank you, Lord. Buhay ako. Amen. I-express it. Bakit sabi dito, praise befits the upright. Bagay sa mga taong mananampalataya ang magpuri sa Diyos. Bagay na bagay, tuwang-tuwa ang Diyos. Amen po ba? Kaya, happiness, joy, it's a choice. Amen? Piliin mong maging masaya. Sabi mo sa katabi mo. Happiness should not base on material possessions, social status, or the approval of others. Dapat ang happiness mo, yung kagalakan mo, wala yan sa mga material na bagay, sa social status mo, or yung pag-approve ng ibang tao kung gusto ka ng ibang tao.
Ecclesiastes 5:10. Si Haring Solomon na nagsabi, pinakamayaman sa balat ng lupa na wala pang nakakatalo hanggang ngayon. Those who love money will never have enough. Siya nagsabi nito. Those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Sabi nga niya sa ibang rendition nito, vanity. Kaya mga tao ngayon, ang dami actually ngayon, mga bata, nagiging milyonaryo na, mga batang negosyante. May kita natin sa social media. Kaya naman, yung mga ibang bata din ngayon, ganun. Puro pera na ang habol. Kasi ang sinasabi nila, ang pera, kaya solusyonan 99% ng problema mo. That's true. Kasi halos ng ano natin, pero hindi lahat. Because you have a soul, mind, will, and emotion. Hindi lahat. Pero yung mga, kaya man punan ng pera, yung mga bagay na pinoproblema natin, okay? Para mawala yung mga worry natin. Totoo. Totoo yun. Pero yung mga importanteng bagay, hindi kaya ng pera. Kagaya ng pagmamahal. Kagaya ng pagpapatawad. Maraming ang mayayaman na celebrity hanggang ngayon hindi marunong magpatawad. Maraming mayayaman tao hanggang ngayon sira ang pamilya dahil hindi lang marunong magpatawad. Tama po ba sinasabi ko? Yung mga pinaka-importanting bagay sa buhay ng tao, lalo na yung spiritual na buhay, hindi kayang bilhin ng pera. Hindi ka kayang pasayahin ng pera. Kailangan mo pa rin ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi na ako habol ng pera. Hindi, kapatid, kailangan mo magtrabaho para magkapera, para mabayaran mo yung ano. Ang sinasabi ko lang dito is yung mga pinaka-importanting bagay sa buhay mo, hindi nadadaan sa pera. Kaya hindi mo pwedeng ibase yung kagalakan mo. Masaya ka nga na nabibili mo ang lahat ng bagay mo, pero masaya ka ba na hindi ka hinaharap ng pamilya mo dahil ayaw nila sa'yo? Dahil hindi ka marunong magpatawad. Tama po ba yung sinasabi ko? Totoo po ba yung sinasabi ko? Di ba? For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Alam mo, ang living in the kingdom of God, hindi lang yan kung ano yung may makain tayo. Masarap yung kinakain natin. Diba? Doon tayo masaya eh. Sa mga external na bagay, minsan, walang problema, gawin mo. Binigyan ka ng award sa kumpanya, mataas ang posisyon mo. Kasi nakakapagpasaya yun na parang, wow, andito yung value ko. Pero hindi mo pwedeng ibase ang kagalakan. Paano kung hindi nangyari sa'yo? Paano kung tanggalin sa'yo yun bigla? E di na-depress ka. Paano kung nawala yung magandang trabaho? Naalala ko po nun, meron po akong katrabaho nun. Almost 10 years po siya. Sa trabaho po namin, meron po kaming retirement. At the more that you give, the more na ito ay lalago. Meron po kaming ganun. At merong part kasi ang company sa amin na pag nagbigay, lalago din. Ibig sabihin, the more money you will get when you retire from the company. Merong ganun. Dahil sa kakahabol niya sa pera, one time gumawa siya ng parang illegal doon sa ano namin, sa kumpanya. Maliit lang na bagay, mga 100 lang. Nagbenta siya ng kung ano-ano doon. Bawal po yun. Nahuli po siya. Alam niyo po yung pinaghirapan niya ng 10 taon, mahigit, na retirement, na wala po. Masaya sana siya, di ba? Na meron kang meron kang kikitain. Pero dahil sa mali mong ginawa, dahil kakahabol mo ng pera, ngayon tinanggal sa'yo ng Diyos, anong nangyari? Mas lalong lumungkot. Bakit? Walang wisdom. Ang puso, wala doon sa Panginoon, wala sa totoong pagsisilbi at pagtatrabaho. Laging iniisip kung paano kumita ng pera. Kahit illegal na yung ginagawa, ganun pa rin, hinahabol. Paano? Gumagawa ng mga bagay na hindi magaganda. Bakit? Kasi gustong maging masaya kapag maraming pera. Ganun ang tao. Kaya ingatan po natin ang sarili natin na hindi natin nilalagak. Ingatan natin yung puso natin na hindi natin ito nilalagak
sa mga material na bagay, material possession, pag may sasakyan ka, siguro magiging masaya ako kapag may bahay na ako, may sasakyan na ako. Believe me kapatid, ang tao walang kakontentuhan yan. Maraming hahangarin at hahangarin yan. Pero lahat ng bagay na yan, wala pong saysay kung wala ka namang relasyon sa Diyos. He is the source of your joy. Amen? Do not let worry, bitterness, guilt, complaining, and negativity steal joy. Alam mo, kung ikaw, responsable ka sa sarili mong kagalakan, sa iyong kasiyahan, meron din namang nagnanakaw ng kasiyahan mo. Ano yung mga yun? Ito yun. Worry. When you worry too much, imbis na magalak ka sa araw na ito, gumising ka, ang ganda-ganda ng pagkagising mo. Wow, the Lord is so good. Lord, another day. Tapos biglang may mga kumatok. Ma'am, Meralco po. Ma'am, tubig po. Biglang yung paggising mo sa umaga na napakasarap ng gising mo, biglang napalitan ng worry. Ala, overdue na. Notice of disconnection na. Nakaka-relate ba kayo? O, mukhang ako lang ata nakakaranas nito. Di ba? Bigla ka na napapalitan ng worry. Or minsan, bitterness. Ganda-ganda ng gising mo. Tapos yung kaaway mong hindi mo mapatawad, nakita mo. Bitter ka na. Nakita mong mga tao, ikaw, ang saya-saya mo kasi single ka, nagagawa mo lahat ng bagay. May nakakita ka naglalakad, magka-holding hands, sweet na sweet sila. Maghihiwalay din kayo. Diba? May bitterness eh. Ganun ka magsalita. Imbis na ang saya-saya mo, single ka dahil wala kang problema, hindi mo binoproblema ang ibang tao, nakakita ka lang ng magka-holding hands na mag-asawa, gusto mo na silang paghiwalayin. Bitterness. Diba? Yan yung mga nagnanakaw ng kagalakan mo, sa totoo lang. Guilt. Diba? Yung parang sinisisi mo yung sarili mo. Kung mayaman lang kami, dahil sa ganito eh. Ang dami mong sinisisi. Ang guilt kasi puro pagpo-point ng fingers yan eh. Na pinopoint mo yung sarili mo, ang baba ng tingin mo sa sarili mo, sa ibang tao. Complaining and negativity. Lagi na lang bukang bibig. Alam mo, meron akong katrabaho na, parang lahat ng magagandang nangyayari sa kumpanya namin nung nagtatrabaho kami. Ang daming magagandang ginagawa, proyekto lagi siyang merong negative. Ano lang yan eh. Diyan lang sila magaling eh. Lagi na lang ganun. May tao ba kayo ako po, danas ko po ito. Sa mga malalaking kumpanya na inano ko po, pinagtatrabahoan ko, mga edukado to highly educated. Pero iba-iba talaga ang personalidad ng tao. Meron talagang reklamador. Meron talagang napaka-negatibo sa lahat ng bagay. Positibo yung nangyayari. Hahanapan talaga ng problema. Hahanapan talaga ng reklamo. Yung mga tao yun, hindi masaya, malungkot kasama yun eh. Ako sinamahan ko kasi gusto kong mahawahan ng ibang pero sabi ko, ibang klase to. Kahit ako magsabi ng meron siyang isasagot. Nakaranas ba kayo ng ganun tao or ito kayo? Kasi kung ganun, kailangan na natin magbago. Yun ang nagnanakaw ng kagalakan mo. Okay? Proverbs 15:13, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. A merry heart is doing good like a medicine, sa ibang rendition. Pag masaya daw, magalak ang puso mo, nakikita yan sa pagmumukha mo. Amen? Pero kung puro kapighatian, yung spirito mo talagang yung wala kang kabuhay-buhay, parang ayaw mong kumilos. A cheerful heart is good medicine, Proverbs 17:22, but a crushed spirit dries up the bones. Kaya alam mo yung mga taong ganito, yung nagwo-worry, nai-stress, nagkakasakit. Bakit? Imbis na maging masaya, mas pinipiling maging malungkot, pinipiling mag-worry, pinipiling na maging bitter. Kaya alam mo, ang resulta niyan, believe me, magkakasakit ka. Di ba mayroong isang kilalang doktor, si Dr. Willie Ong? Sabi niya, inamin niya mismo sa social media, cancer siya, stage 4. At alam niyo kung ano yung rason niya? Stress dahil sa mga bashers. Kaya ikaw kapatid, kung lagi kang negative, lagi kang nagre-reklamo, complain, nai-stress ka sa lahat ng bagay na nakikita mo, magre-resulta yan dito sa puso mo, lumalabas sa external mo, sa body mo.
Yung soul mo, your mind, your will, your emotions, yan kapag nagkaisa yan na ma-depress at maging bitter ka, lalabas at lalabas yan sa katawan mo. Yung mga hormones mo, hindi magfa-function ng maayos, yung mga organs mo. Nararamdaman din ng body mo. Kaya nagkakaroon ng sakit. Kaya totoo yung sinasabi. A merry heart is good medicine. Kaya kapag ikaw may magalak na puso, ito po ay nagbibigay ng kagalingan sa katawan mo. Amen? Sino dito gustong gumaling? Sino dito gustong gumaling? Amen? Ayusin mo yung puso mo. Choose to be happy. Amen? Huwag kang mag-dwell dun masyado sa problema mo. Kung hindi mo naman kaya, ibigay mo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? But crushed spirit dries up the bone. Di ba? Pag nagda-dry yung bone, isang cancer yun eh. Sa buto. Totoo po yun. Amen? So sabihin mo, choose to be happy. Pero may mga parte ng happiness na hindi maganda. Okay? When happiness becomes negative. Proverbs 24:17-18. Do not rejoice and gloat when your enemy falls. Or sa ibang rendition, do not rejoice when your enemy falls. And do not let your heart be glad when he stumbles. Or the Lord will see your gloating and be displeased and turn His anger away from your enemy. Huwag ka daw magalak or maging masaya kapag ang kaaway mo ay pinarurusahan ng Diyos. Yun pala. May tamang lagay ng joy mo. Maging masaya ka sa mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos, pangako ng Diyos. Pero kapag nakita mo yung ibang tao na naghihirap at kaaway mo, buti nga sa iyo. Yung tuwan-tuwa ka pa, alam mo bang nagagalit ang Diyos sa ganon? Kapag natutuwa ka sa mga taong naghihirap sa mga kaaway mo? Kasi ang Diyos mismo siya na ang gumagawa ng paraan para umayos yung buhay na yon. God allow punishment sa mga tao, hindi para makita niya na naghihirap para maging harmful, to inflict harm. Hindi ganun ang Diyos. Inaalaw niya yon para magsisi yung tao at bumalik sa Diyos. God is showing mercy to those people. Nagiging maawain ang Diyos doon sa taong yon. Kasi gusto niya yung taong yon magbago. Pero kung ikaw, natutuwa ka, mas malala ka pa ata sa demonyo. Kasi ang Diyos gusto niyang magbago yung tao, kaya niya inaalaw ang hindi yung parang mamamatay ka ng ganyan. Hindi. Kasi gusto ng Diyos magbago yung tao na yon. Kapag merong punishment na inaalaw ang Diyos because of the consequences ng ginawa niya, He will reap His consequences. Nandoon, inaalaw ng Lord na mahirapan siya para dumating sa punto na tumawag siya sa Diyos. Diba? Ganun ka maawain ng Diyos. He is merciful. Laging nagbibigay ng pagkakataon. Kaya kapatid, kapag may nakikita kang ganun, huwag mong pagtatawanan. Huwag kang magagalak. Tama po ba? Yun ang negative part ng paglalagay ng happiness. Hindi po tayo natutuwa sa ganun. Even sa mga Israelites, natuwa sila nung yung isang tribe, yung pinapunish ng Lord. Hindi natuwa ang Panginoon sa mga Israelites. Bakit kayo ganyan? God is the one who judges. God is the one who knows the heart. Amen? Kaya kapag nakikita mo yung kaaway mo, buti nga sa'yo, yun. Hindi ganun, kapatid. Ang tamang emosyon para doon, maawa ka. Amen po ba? Naintindihan po ba? Ang tamang emosyon doon is dapat maawa ka. Hindi yung maging masaya ka pa sa kapighatian ng ibang tao. Nalobat na ako. Next is Proverbs 19:2. When you are in joy, tuwan-tuwa ka. Minsan nakakapag-decide ka ng hindi nag-iisip kasi tuwan-tuwa ka. Di ba? Lalo na, for example, nagkapera ka, sumahod ka, nagkano ka. Tawag dito, may bonus, may ganoon. Di tuwan-tuwa ka. Anong naiisip mo?
Tara, libre ko kayo dito, kain dito, pamigay, halos pinangapamigay mo na yung pera mo. Bakit? Feeling mayaman ka eh. Bakit? Sobra yung joy mo eh. Gusto mo maging matulungin eh. Na halos maubos mo na yung sarili mo eh. Diba? Pero sabi sa Proverbs 19:2, desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? May desire ka, pero wala kang knowledge. Gusto mong tumulong, gusto mong gumawa ng ganito, pero wala kang karunungan. Diba? Ibig sabihin, lagi kang nagmamadali, gusto mong gawin kasi maging masaya ka. Gusto kong maging generous, pastor. Hindi pagiging generous yun. Nawala ka na sa tamang pag-iisip mo. Halos naubos mo na yung na dapat ini-invest mo, dapat inuna mo muna yung pamilya mo. Mas inuna mo pa yung barkada mo na ilibre. Di ba? Dahil sa sobrang kasiyahan, yun po yung maling kasiyahan. Naintindihan po ba ako? Naintindihan po ba ako? Kaya dapat we know how to manage our emotions. We know how to manage our joy. Napakaganda yan. Yung joy na ibinigay ng Lord. Kaya pag nararamdaman mo yan, Lord, grabe, bless ako. Magsiserve ako sa'yo. Okay yun. Lord, magsiserve ako sa'yo. Ano ba maitutulong ko dito sa simbahan na ito? Natutuwa ako. Pero kapag may problema na, i-text si pastor. Pastor, baka di mo na ako magsimba. Medyo depressed ako. Ay, ano ba spelling ng depressed? Depressed? Ay, hindi. Okay na pala ako, pastor. Simba na lang ako. Hindi mo ma-spell yung depressed. Naging okay ka na. But kidding aside, kapag may mga kalungkutan, may mga problema, minsan binibitawan natin yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, maging marunong ka. Huwag ka magpadala sa emosyon mo. Amen? Kung maging masaya ka, ingatan mo magdesisyon ka. Huwag ka magdesisyon ng bigla-bigla. Katulad ng sinasabi dito sa Proverbs 19, do not be hasty. Kung ano-ano na lang naiisip mo. Masaya ang maging masaya. Amen? Tama po ba? Gusto natin araw-araw maging masaya. Tama po ba? Pero hindi araw-araw nagiging masaya ka. Kaya piliin mo maging masaya. You are responsible for your joy. And as I end, conclude, joy is anchored in our hope for God's promises. Yung kagalakan mo, huwag mong iangkla kung saan-saan, sa pera, sa tao, na inaasahan mong pautangin ka. Diba? Sa jowa mo na papakasalang ka. Kung ano-ano, kung sino-sino yung inaasahan mo. Asahan mo yung pangako ng Diyos. Dahil ang pangako niya, kailanman, hindi ka bibiguin. Amen? Joy is anchored in our hope for God's promises, receiving it by faith. Panampalatayaan mo, magtiwala ka sa Kanya. Because God is good all the time. Amen? And He controls, and He is in control of our future. Amen? Alam ng Diyos yung kinabukasan mo. Nagwo-worry ka? Ay, meron kayang papatol sa akin? Makakapag-asawa pa kaya ako? Magkakapamilya pa kaya ako? Yayaman pa kaya ako? Magkakabahay pa kaya ako? Magkakasasakyan pa kaya ako? Anchor your joy in the promises of God. God's word, God's promises, He will never fail you. It will take time. There is process. In that process, there will be maturity. You will be complete, lacking nothing. At gusto ng Diyos, handa ka kapag binigay yung pagpapala na yon. Amen? Sino dito gustong handa siya sa pagpapala yan? Amen? Can we just all stand right now? I got joy. Sabihin nyo nga, I got joy. Sabihin nyo, I got joy. Sabihin mo, I am responsible for my joy. Okay, hindi ang ibang tao. Amen? Ikaw. Can we just lift our hands right now? Father in heaven, we thank you for today. We've learned about our emotions. Natutunan namin paano maging masaya, magalak,
lalong-lalo na Panginoon sa mga sitwasyong hindi magaganda. Lord, hindi namin iaasa ang kasiyahan namin, ang kagalakan namin sa mga material na bagay, sa mga tao, Panginoon, kundi sa iyo lamang. Because in your presence, there is fullness of joy. Lord, I pray for these people who've raised their hands to the heavens, O God. I just pray, O Lord, that whatever desires in their heart, O God, that will bring joy to them in the mighty name of Jesus, Lord, you will see it through, O God, and make it happen to them in the right time. Maraming salamat, Panginoon. Anuman ang kanilang mga panalangin sa buhay nila, ito ay may kasagutan at magbibigay ng kagalakan sa mga puso nila. It may be freedom, it may be breakthrough, it may be healing. In the mighty name of Jesus, I declare favor upon your people, O God. And we will rejoice, O God, for the good things that you are doing in our midst, because you are good all the time and in control of our future. In Jesus' name we pray. Lahat ng mga masasaya, sumigaw ng Amen!